Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alvin. 30 anyos na ngayon at isang IT supervisor sa gawing Pasay. Halos isang taon na rin magmula nung maghiwalay kaming dalawa ng aking ex-girlfriend nang mangyari ang karanasang ibabahagi ko sa inyo sa araw na ito. Simula noon, hindi na muna ako nanligaw ng ibang babae. Maliban kasi sa naging abala ko sa bago kong trabaho bilang isang computer programmer, ay nagkaroon din ako ng lihim na pagtingin sa aming supervisor. Sabihin man kasing 42 anyos na si Ma'am Melanie, ngunit hindi naman mahalata ang tunay na edad nito sa unang tingin. Maliban doon, sadyang mapapalingon ang kahit sinong mga lalaki sa sobrang ganda niya. Matalino at maunawain din siya sa lahat ng bagay. Minsan napapatulala nga kami sa tuwing pinapakita nito kung gaano kalawak ang kaalaman niya sa trabahong ginagawa namin. Sino ba namang lalaki ang hindi magkakagusto sa tulad nito, hindi ba? Minsan, umaabot ang kabaliwan ko sa puntong magkatabi na kami ni Madam sa kama hanggang sa mga panaginip ko. Madalas ko rin siyang palihim na pagmasdan sa tuwing nagugulat ako sa mga damit na sinusuot niya nitong nakaraang buwan. May asawa at anak na si Ma'am Melanie, kung kaya naman medyo conservative talaga siya noon. Pero nabigla na lamang ako nang medyo nahilig ito kamakailan sa pagsusuot ng mga medyo maiksing palda, kung kaya't kadalasan ding lumilitaw ang mapuputi niyang legs. Nahihilig din siya na magdamit ng may mabababang neckline, kung kaya naman kapag napapayuko siya sa harapan ko ay halos mataranta din ako. Alam ko, mananatiling pangarap na lamang ang lahat. Pero nung minsang magkaroon kami ng celebration party dahil sa isang multi-million program na nagawa ng kumpanya, ay hindi ko inaasahang magiging daan pala yun para magkatotoo ang mga inaasam ko. Nang bumaba ako ng sasakyan, bumungad sa akin ang magandang babaeng nakatayo sa harapan ng opisina habang hawak ang mamahalin nitong puting bag. Nakatingin siya sa malayo, pero nang napansin niyang papalapit ako, unti-unti naman siyang bumaling sa akin. "Sorry Alvin, naabala pa tuloy kita," sabi ni Ma'am habang nakatingin sa pinanggalingan ko. Tanging isang simpleng ngiti lang ang isinagot ko bago tuluyang lumapit sa kinaroroonan niya. "Hindi naman ma'am, mabilis ko lang naman hong nakuha yung kotse niyo sa kasa. Dahil alam naman ng mga staff doon na ipapakuha niyang unit ngayong araw." Muntik na kasing mahagip ng bus ang kotseng minamaneho nito. Mabuti na lang dahil ilaw lamang sa bandang likuran ang tinamaan at hindi umabot sa mas malaking aksidente ang nangyari. Alam kong nakakahiya Alvin, pero pwede bang sulitin ko ang pabor na hiniling ko sa iyo ngayong araw? Anya. Hindi ko naman naiwasang huwag kabahan dahil ito ang unang beses na humingi siya ng pabor sa akin. "Pwede bang sabay na tayong pumunta ng party? Ayoko munang gamitin ang kotse ko at baka may natira pa kasing bad luck dyan." Lihim naman akong napangiti dahil swerte ko namang maituturing ang tinatawag nitong bad luck. Matapos kong pumayag sa harapan niya, ay sinabi kong ihahatid ko muna pabalik sa parking lot ang sasakyan niya para magamit namin ang sa akin. Nagpasalamat pa ito ng ilang beses. Habang sakay kaming dalawa ng sasakyan ko, lihim akong natutuwa sa tuwing nasisimoy ko ang mabangong perfume niya. Hindi pa man ako nakakainom, pero para na akong nalalasing sa magandang katabi ko. At mas lumala pa yun nang mag-umpisa na ang celebration party. Akala ko magagawa akong makapag-relax, pero hindi pala, dahil magkatabi pa rin kaming dalawa ni Madam ng kinauupuan
at panay ang lapit ito sa akin habang bumabaha naman ang alak sa harapan naming magkakatrabaho. Tuloy lang sa pag-inom si Madam Melanie na para bang wala itong pakialam kung uuwi siyang lasing sa kanila. Wala siyang naging limitasyon hanggang lumalim na ang gabi. Mahalata na rin sa mga kilos at pananalita nito ang tama ng alak sa kanya. Siguro kaya nakisuyo siya sa akin kung pwedeng sabay kaming pumunta at umuwi dahil naiisip nitong ganito ang posibleng mangyari. At dahil tinanggap ko ang alok nito, ay nilimitahan ko ang pag-inom ko para ligtas na rin ang magiging biyahe naming dalawa mamaya. Ma'am, okay lang ho ba kayo? Kinakabahang tanong ko nang mapahilig ito sa aking balikat. Kulang na lang kumapit siya sa braso ko, huwag lamang itong mahulog sa kinauupuan niya. Umiling naman siya sabay abot ng boteng hinahawakan ko. Akin na lang to ah. Akmang pipigilan ko pa lamang siya, pero nagawa na nitong ubusin ang iniinom kong alak. Lihim tuloy akong natuwa, dahil para kaming magkasintahan na kulang na lang ay magyakapan sa lapit ng isa't isa. Salamat Alvin ha. Anya habang namumungay na ang mga mata at nakakapit sa aking braso. Saglit mang natulala, pero nagawa ko pa rin siyang sagutin sa takot na baka mas lalo niya lamang akong kulitin. Sa tuwing tumatawid ito sa kabilang table para kausapin ang mga kaibigan niyang higher-ups, ay nakabantay naman ako sa likod nito. Baka kasi bigla na lamang siyang mawala ng balanse, lalo na't medyo naapektuhan na rin ang paglalakad nito. Hinayaan ko namang mag-enjoy siya hanggang sa matapos ang party. Kahit papaano ay nabusog naman ako ng mga pagkain at pulutan dahil doon ko na lamang ibinaling ang atensyon ko. Sabihin mang may konting tama rin ako ng alak, pero hindi naman yon katulad nilang wala na sa sarili at nakatulog na sa mesa dahil sa dami ng mga nainom. Malapit na ho tayo ma'am. Sabi ko habang inaalalayan na ito ngayon papunta sa parking lot. Hindi naman siya sumagot sa akin. Bagkus, hinayaan niya lang akong tulungan siyang makaupo. Panay pa nga ang yapos niya sa braso ko habang umingiti sa tuwing humaharap ako sa kanya. Kakaiba palang malasing si Madam dahil lumalabas ang kakulitan niya, pero in good way naman dahil mas lalo siyang nagiging sweet at malambing. Nagmukha na nga akong bodyguard niya sa party kanina eh. Habang nasa biyahe kaming dalawa, ay panay ang sulyap ko sa kanya. Parang di kasi ito mapakali habang nakaupo. Ilang beses pa nitong sinabing naiinitan daw siya. Gusto ko manggawa ng paraan, pero hanggang doon na lang talaga ang lamig ng aircon ng sasakyan ko. Ma'am, may problema ba? Sinamantala ko ang red light para malaman kung bakit parang hindi mapakali si ma'am, pero hindi siya sumagot sa akin. Gusto niyo bang dumaan muna tayo ng coffee shop para kahit papano mawala yung tama ng alak? Suwestyon ko sa kanya, pero bumuntong hininga na lamang to habang hinihilot ang kanyang sentido. Ikaw ang gusto ko, hindi kape. Pwede ba yon? Nakangiti nitong sambit. Sa tono pa lang ng boses nito, alam kong may kahulugan na ang sinabi niyang biro sa akin. Sige ho, ako na. Ako nang bahala sa kape nating dalawa. Sabi ko pa tsaka nagkunwaring natatawa, kahit wala namang nakakatawa sa takbo ng usapan. Akala ko hihinto na siya. Pero mas lalo niya akong kinulit, kaya halos mawala na ako sa focus sa pagmamaneho. Ayaw mo ba talaga, Alvin? Nagulat ako nang bigla siyang humarap sa akin at yumuko na tila ba may nais hilingin sa akin. Ngunit kailangan kong mag-isip ng tama. Dahil alam kong dala lang yun ang kalasingan niya. Pero mabilis ding natinag ang kahinaan ko nang muli niya akong tanungin. Ayaw mo ba talaga, Alvin? Once in a lifetime offer lang to. Hindi na mauulit.
Mas lumakas ang kabog ng puso ko na halatang kinatuwa ko bago siya muling nagbitiw ng mga salitang hindi ko na kaya pang tanggihan. Alam ko namang matagal ka nang may gusto sa akin, Alvin. Hindi pa ako naniwala nung umpisa dahil nga malayong agwat ng edad nating dalawa. Pero hindi naman ako manhid. Hindi ba natutuwa ka rin sa mga sinusuot kong damit lately? Alam mo ba kung para kanino yun? Anya na may halong lambing. Nang marinig yun, ay tuluyan akong nawala sa sarili at naisip ko bigla na itabi ang minamaneho kong sasakyan sa bandang may kadiliman dahil walang tint ang kotse ko. Naupo ako sa tabi ni Madam at para bang wala naman siyang pakialam na matagalan ang biyahe naming dalawa pa uwi. Ikaw lang ang pagsasabihan ko nito, Alvin. Dahil napalapit na ako sa'yo. Walang ibang nakakaalam nito kung hindi ang management. Ayoko kasing maging malungkot ang susunod mga araw ko sa opisina. Bigla akong nanlamig sa mga sinabi niya. Hindi pa man ako nakakasagot sa kanya, pero nagpatuloy na ito sa pagkukwento. Magmamigrate na kami ng pamilya ko sa Canada next week. Sinusulit ko na lang ang ilang araw sa opisina para hindi naman sumama ang loob niyo kung bigla akong mawawala na parang bula. Kaya ba gusto mong bigyan ako ng remembrance, ma'am? Diretsahan kong tanong. Hindi ko na inalis ang tingin ko sa kanya dahil talagang nagulat ako sa balitang sinabi nito. Ilang saglit siyang natahimik. Ang dating mapanukso at mapaglarong ngiti ni ma'am ay napalitan ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Umiling siya sa harapan ko, dahilan para magtaka ko. Kung hindi remembrance ang gusto nitong ibigay sa akin ngayong gabi, ano? Hindi ba pwedeng ako ang humihingi ng remembrance galing sa'yo, Alvin? Anya tsaka unti-unting lumapit. Biglang lumakas ang paghinga ko. Ganon din naman si Ma'am Melanie, na alam kong humihiling ng positibong sagot sa tanong niya. Asawa ko na kasi ang nagdesisyon na mas magiging maganda ang buhay namin doon, lalo na ng anak namin, kung kaya naman kahit labag sa kalooban ko, ay pumayag na rin ako. Dagdag pa nito. Alam kong marami pa siyang gustong sabihin sa akin, pero hindi ko na siya pinatapos. Dahil mabilis at malambing ko siyang sinuyo sa labi na matagal ko ring pinangarap magmula noon. Hindi din naman ako papayag na umalis kayong malungkot, ma'am. Sabi ko nang maghiwalay kaming dalawa ng bahagya. Tumango naman siya tsaka puno ng lambing na ipinulupot ang mga kamay sa aking batok. Ngayong gabi, huwag mong isipin na malayong agwat ng edad nating dalawa. Ituring mo akong asawa mo, okay? Yun ang sinabi niya na pinanghawakan ko para tuluyang isantabi ang estado at hiyang pumipigil sa akin. Ang mga halik at haplos ko sa kanya na unti-unting bumababa ay tila naging dahilan para lalong sumiklab ang apoy sa pagitan naming dalawa. Nang mga oras na yun ay hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Halos mapakapit na lang siya sa seat cover sa gigil ko sa kanya. Walang ibang bukambibig si Madam kung hindi ang pangalan ko habang nakatingala sa bubong ng kotse ko hanggang sa tuluyang umuga ang kotse sa hindi maawat na sandali namin ng boss ko. Tuluyang pumagitan ako sa babaeng matagal ko nang pinangarap at sinulit ko ang pagkakataong yun. Sabihin man kasing nagawa kong makasama ng isang gabi ang babaeng matagal ko nang inaasam, ay alam kong ito naman ang una at huling beses na may mamamagitan sa aming dalawa. At sa huli, ay sa kandungan ko siya tuluyang nawala ng ulirat nang matugunan namin ang pangangailangan ng isa't isa. Dahil nga pinangunahan ako ng lungkot nang umalis si Ma'am Melanie, ay wala akong ibang ginawa ng mga oras na yun kung hindi magtrabaho ng magtrabaho. Hanggang sa hindi ko namalayang ako na ang pumalit sa nabakante nitong posisyon sa office. Nitong nakaraang linggo
ay nagkaroon ng lakas ng loob na tingnan ko ang social media account niya. Matapos mabanggit ng kasamaan kong babae na mukhang pinaglihian daw ako ni ma'am bago siya umalis ng ibang bansa. At sa mga litratong nakita ko online, nakumpirma kong totoong may pagkakahawig nga sa akin ang tinatawag nilang miracle baby. Nanganak pala siya 5 buwan na ang nakararaan, kahit sabing hindi na pwede dahil sa edad niya. Gustuhin ko mang itanong kay Ma'am Melanie kung nagbunga ba ang isang gabing pagkakasala naming dalawa, mahigit 1 taon na ang lumipas. Ngunit mas pinili kong isantabi na lamang ang bumabagabag sa isipan ko. Nakita ko kasing masaya na ito sa piling ng kanyang pamilya. At maliban doon, ikakasal na rin ako sa susunod na buwan. Ayoko namang masira ang masaya at tahimik naming buhay dahil lamang hindi ko kayang ituring na lihim ang remembrance na hiniling nito sa akin. Minsan, may mga bagay kasing mas mabuting sarilinin na lamang natin para sa ikabubuti ng lahat. At handa naman akong pangatawanan ang desisyong napili ko dahil alam kong yun ang tama. At doon magiging masaya ang taong minsang naging parte ng buhay ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.